Isipin mo ang isang video game kung saan ang pagsira ng tangke ng kalaban ay hindi lang tungkol sa taktikal na kalamangan. Ito ay may halagang 40 puntos. Wasakin mo ang isang mobile rocket system. Makakakuha ka ng 50 puntos dyan. Bawat sundalong kalaban na napatumba ay magbibigay sa iyo ng 6 na puntos sa game currency account ng iyong unit na maaari mong gastusin para sa pag-upgrade ng kagamitan at pagre-replenish ng supply. Ngayon, isipin mong hindi ito laro, kundi totoong buhay. Ito ang gamified na paraan ng Ukraine sa drone warfare. Bawat military drone squad ay literal na kumukuha ng puntos para sa bawat napapatay at ginagamit ang mga ito para bumili ng eksaktong kagamitan na kailangan nila para sa kanilang partikular na lugar ng labanan, bagamat maaaring tunog katawa-tawa. At nakakatakot ito. Isa talaga ito sa pinakamakabago at malikhaing adaptasyon ng militar ng Ukraine laban sa halos walang tigil na paglusob ng Russia sa nakaraang 40 buwan ng digmaan. At gumagana ito ng nakakagulat ang bisa. Kaya halukayin natin kung paano napunta ang Ukraine mula sa halos walang gamit ng mga drone sa labanan hanggang sa paggamit ng mga ito para hikayatin ang kanilang mga sundalo na maghabol ng mataas na puntos. Si Mikhail Fedorov, ang ministro ng Digital Transformation ng Ukraine, ang naglunsad ng tinatawag niyang Army of Drones Bonus Program. Isang sistema na nagtatakda ng partikular na halaga ng puntos para sa iba't ibang uri ng kumpirmadong target na napatay sa labanan. Hindi basta-basta ang mga numerong ito, kundi maingat na inihandang mga insentibo na layuning itutok ang limitadong drone resources ng Ukraine sa mga lugar kung saan magkakaroon ito ng pinakamalaking epekto. Napakasimple ng point system. 6 na puntos para sa pagpatay ng isang sundalong kalaban, 20 puntos para sa pagsira ng isang tangke, 40 puntos para sa pagsira ng isang tangke, hanggang 50 puntos para sa pagsira ng isang mobile rocket system, depende sa kalibre. Ang nagpapatalino talaga sa sistema ay ang pagiging flexible nito, gaya ng ipinaliwanag mismo ni Fedorov. Halimbawa, tinaasan namin ang bilang ng puntos para sa pag-elimina ng infantry mula 2 hanggang 6, at nadoble nito ang bilang ng mga nasirang kalaban sa loob ng 1 buwan. Isipin mo ang ibig sabihin ng pahayag na, yan, sa simpleng pag-adjust ng halaga ng puntos ng iba't ibang target, epektibong na ipapatuon ng pamunuan ng Ukraine ang atensyon ng kanilang mga drone operator sa kung anong banta ang pinakamahalaga sa kahit anong oras sa kahabaan ng 600 milyang linya ng harapan. May sektor bang nakakaranas ng matinding multiple launch rocket system na putok? Taasan ang puntos para sa pagsira ng mga rocket system. Kailangang pahinain ang pag-atake ng mga infantry? Taasan ang halaga ng puntos para sa pag-elimina ng infantry. Ang gamified na sistema ay lumilikha ng isang tumutugong sistema ng pagtutok na epektibong umaangkop sa mga kondisyon ng labanan, halos sa totoong oras, nang hindi nangangailangan ng direktang utos mula sa itaas. Lahat. Ang paggawa ng desisyon ay ginagawa ng panapanahon at maaaring ipatupad agad, pati na rin sa buong puwersa ng mga drone na nag-ooperate. Kung saan tunay na nagiging revolusyonaryo ang sistema, ay sa kung ano ang nangyayari pagkatapos makaipon ng mga puntos ang mga unit. Sa halip na basta lang gumawa ng leaderboard para sa pagmamayabang, in-integrate ng Ukraine ang scoring system sa isang online marketplace na tinatawag na Brave One, na sa esensya ay lumikha ng tinawag ng mga opisyal ng Ukraine na Amazon para sa militar. Sa pamamagitan ng digital marketplace na ito, direktang kino-convert ng mga unit ang kanilang mga puntos na nakuha sa labanan para maging bagong kagamitan. Napakalawak ng pagpipilian at kabilang dito ang iba't ibang uri ng drone, mga sistema ng electronic warfare, artificial intelligence modules, piyesa, at iba pang espesyal na kagamitan. Siyempre, kapayras sa Sharatle para sa mga squad ng drone operator, malamang na ang mga drone at mga sumusuportang sistema ang magiging pangunahing tampok. Dahil dito, ang sikat na Vampire drone ay nagkakahalaga ng 43 puntos. Dahil mababa ang presyo, ibig sabihin ay kayang makapag-ipon ng isang unit ng sapat na puntos para makabili ng bago sa pamamagitan ng pagsira ng isang mobile rocket system at pagpatay ng kahit isang sundalong kalaban. Ang marketplace, na pinagsama sa incentive system, ay bumubuo ng isang positibong feedback loop. Kapag ang isang unit ay nakasira ng kalaban at napatunayan ang pagpatay gamit ang first-person drone o camera footage, nakakakuha sila ng puntos. Sa mga puntos na iyon, maaari silang bumili ng mas maraming drone na magagamit para makapatay pa ng mas marami, makakuha ng mas maraming puntos, at iba pa. Ang nagpapahalaga talaga sa ganitong paraan ng marketplace ay kung paano nito nalalampasan ang tradisyonal na burokrasya ng pagbili ng gamit militar. Sa halip na daang paglalaan ng kagamitan ay tinutukoy sa sentro,
at ipinapamahagi ng pantay o hindi pantay sa buong harapan, ang pinaka-epektibong unit ang natural na nakakakuha ng mas maraming kagamitan na maaari nilang piliin base sa kanilang partikular na taktikang pangangailangan. Dahil dito, mas lalo pa nilang napapabuti ang kanilang mga rate ng pagtama o kaya naman ay magpakadalubhasa para sa piling uri ng mga target o operasyon na sa teorya ay magpapahusay pa sa kanila sa mas mahabang panahon. May ilang unit na maaaring mag-operate sa mga lugar kung saan napakahalaga ng mga operasyon sa gabi, kaya maaaring bigyang prioridad nila ang mga drone na may thermal capability. Ang iba naman ay maaaring humarap sa matinding Russian electronic warfare at mga ilangan ng espesyal na counter-electronic warfare na kagamitan. Ang Brave One system ay nagbibigay daan para ang mga desisyong ito ay magawa sa pinakamababang antas mismo ng mga operator. Halimbawa, kunin natin ang isa sa mga elite drone unit ng Ukraine, ang kilalang mga ibon ni Magyar. Ayon sa mga ulat, ang unit na ito lamang ay nakapagtala ng mahigit 16,200 at 78 na puntos, sapat na para makabili 500 first-person view drone para sa araw, 500 drone na kayang gamitin sa gabi, 100 vampire drone, at 40 reconnaissance drone. Ayon sa tantiyan ni Fedorov sa point system noong panahong iyon na nasa huling bahagi ng Abril, iyan ay isang arsenal na eksaktong tinugma sa mga pangangailangan ng operasyon ng squad na ibinigay sa mga unit na napatunayan na kaya nilang gamitin ito ng epektibo. Sa pagkakaroon ng dalawang sistemang ito, may ilang iba't ibang option ang mga squad pagdating sa pagsasagawa ng opensiba o depensibong operasyon. Kung ang mga operator ng squad ay magagaling, maaaring nagiging sapat na sila sa sarili para mapalitan ang mga drone na nawawala nila sa mga misyon habang pinapayagan din silang mag-ipon ng mga piling upgrade. Maaaring magdesisyon ang ilang operator ng drone na gumamit ng matitinding taktika gamit ang mga drone para lang sa pagtutok sa mga layuning may mataas na puntos upang mapadali kung ilang drone ang magagamit nila sa anumang oras at mapalaki ang posibleng makuha. Sa kabilang banda, maaring magdesisyon ang ilang squad na gawin ang kabaligtarang paraan. Tinatarget ang mga layunin na may mababang puntos para magkaroon ng tuloy-tuloy na puntos at sana makakuha ng mga kinakailangang kagamitan para mapalawak pa ang kanilang kakayahan. Pero ito ay ang harapang bahagi ng sistema, habang ang likurang bahagi naman ay ang drone program ng Ukraina na matagal nang gumagawa ng mga drone. Ito ay dahil sa isang sari-saring supply chain na pinagsasama ang lokal na produksyon, international na donasyon at pagbili ng mga komersyal na produkto. At ang lokal na industriya, lalo na, ay isa na halos nagsimula mula sa wala. Sinabi ni Ivan Havriluk, unang pangalawang kalihim ng depensa, sa isang panayam na nagawang makagawa ng Ukraine ng mahigit 200,000 drone bawat buwan na may layuning makagawa ng 2.5 hanggang 3 milyong unit sa buong taong 2025. Habang karamihan ay mga simpleng first-person view o first-person view na kamikaze drone, nakabuo ang Ukraine ng mas sopistikadong mga modelo kabilang ang Vampire drone at Babayag Yaga bomber drone na kayang magdala ng mas mabibigat na kargamento. Ang bilis ng produksyong ito ay 10 beses na mas mataas kumpara sa mga pagtatansya noong unang bahagi ng 2024, kung saan tinatayang 20,000 drone lang ang nagagawa bawat buwan. Ang mga kumpanyang Ukrainian tulad ng Escadron, UA Dynamics at UKR Spec Systems ay lumago mula sa maliliit na paggawaan patungo sa malalaking operasyon ng pagmamanupaktura. Halimbawa, sa 3 kumpanyang ito, tanging ang UKR Spec Systems lang ang umiiral bago ang 2022 at itinatag pa iyon noong 2014. Sa parehong taon na inangkin ng Russia ang Crimea at tuluyang pinalala ang sigalot sa pagitan ng Russia at Ukraine na naging parang maliit na bersyon ng Cold War. At marami pang ibang katulad na kumpanya na umiiral sa ganoong kaliit na antas. Sila ay mga footnote lang sa industriya ng drone bago ang digmaan, o kaya naman ay mga kumpanyang nabuo lang bilang direktang resulta nito. At kahit ganoon, nakakatanggap din ang Ukraine ng mahalagang suporta mula sa mga kaalyado ng NATO pagdating sa larangan ng drone. Nagbigay ang Estados Unidos ng daan-daang Switchblade, loitering munitions at Phoenix Ghost drones na partikular na dinevelop para sa mga pangangailangan ng Ukraine. Nag-ambag ang mga kasosyong Europeo ng iba't ibang sistema kung saan ang Poland ay lumitaw bilang isang mahalagang sentro ng produksyon para sa mga drone na diretsyong nanggagaling mula sa linya ng paggawa papuntang Ukraine.
Pero marahil ang pinaka-interesante ay kung paano inangkop ang komersyal na teknolohiya. Ang mga karaniwang consumer drone mula sa mga kumpanyang tulad ng DJI ay binago para sa mga gamit militar, habang ang 3D printing ay nagpapahintulot ng mabilisang paggawa ng prototype by across at produksyon ng mga custom na piyesa. Ang pagsasanib ng komersyal na teknolohiya at gamit militar ay lumikha ng isang natatanging programang drone na madaling ma-access. Pinagsasama-sama ng Brave One Marketplace ang lahat ng mga pinagmumulaan na ito na nagbibigay daan sa mga unit na pumili ng eksaktong pinakaangkop para sa kanilang operational na kapaligiran. Mahalaga, ang marketplace ay may kasamang review system kung saan maaaring i-rate ng mga operator ang kagamitan batay sa aktual na pagganap sa labanan. Ito ay lumilikha ng feedback loop na mabilis na tumutukoy sa pinaka-epektibong mga sistema at inaalis ang mga hindi mahusay ang pagganap. Ayon sa ulat ng politiko, makakapag-iwan din ng mga review ang mga sundalo sa site upang magsilbing gabay sa mga susunod na pagbili. Maaaring mukhang maliit na detalye ito, pero ito ay kumakatawan sa isang pangunahing pagbabago sa paraan ng pagbili ng militar. Pinapayagan nitong direktang makaapekto ang mga nasa unahan ng operasyon sa pagpili ng kagamitan, sa halip na ang mga desisyon ay ginagawa lamang ng mga procurement officer na malayo sa aktwal na operasyon. Ang demokratikong paraan ng pagpapatakbo ng drone ay halos kabaligtaran ng sobrang sentralisadong doktrina ng militar ng Rusya, na maaaring magpaliwanag kung bakit pinili ng Ukraine ang ganitong paraan ng pagkilos sa simula pa lang. Pero bakit nga ba malaki ang naging puhunan ng Ukraine sa ecosystem ng drone at ipinagmamalaki pa nila ito sa buong mundo sa bawat pagkakataon? Ang sagot ay makikita sa simpleng matematika. Hindi kayang tapatan ng Ukraine ang numerical na kalamangan ng Russia pagdating sa karaniwang puwersa. Dahil mas mababa sa 1/4 ng populasyon ng Russia ang mayroon ang Ukraine, 40 milyon kumpara sa 140 milyon, may likas na kakulangan na agad ang Ukraine pagdating sa lakas tao simula pa lang. Ipinapakita ng mga bagong alat mula sa Kyiv Independent ang desperadong karera ng Ukraine na magsanay ng mas maraming sundalo, habang nahihirapan silang mapanatili ang sapat na bilang ng puwersa laban sa mas malaking militar ng Russia. Nang sinimulan ng Russia ang pananakop, tinatayang may 900,000 aktibong tropa, militar at paramilitar na nakakalat sa buong bansa, at humigit kumulang 300,000 sa kanila ay malapit sa mga hangganan ng Ukraine. Sa kabilang banda, ang Ukraine ay may humigit kumulang 150,000 aktibong tropa na nagtatanggol dito. 3 taon na ang lumipas mula nang magsimula ang digmaan, mahigit 100,000 kumpirmadong sundalong Ruso ang namatay at tinatayang 980,000 kabuuang casualty. At gayunpaman, iniulat na ang aktibong puwersa ng Rusya ay nasa pagitan ng 1.2 hanggang 1.5 milyon. 600,000 sa mga ito ang ipinadala sa Ukraine. Sa kabilang banda, ang aktibong bilang ng tropa ng Ukraine ay tumaas ng husto sa humigit kumulang 900,000, ayon sa pahayag ni Zelensky noong Enero 2025. Ang kakayahan ng Rusya na patuloy na magmobilisa ng mga bagong tropa kahit na hindi gaanong sanay ay nagdudulot ng presyur na hindi kayang tapatan ng Ukraine sa pamamagitan ng karaniwang paraan. Ito ay pinatutunayan ng magkaibang pamamaraan na ginamit ng mga bansa para sa conscription. Napilitan ang Ukraine na lubos na palawakin ang kanilang conscription effort. Nagpatupad sila ng batas ang digmaan na nagpapahintulot na tawagin ang sinuman mula 18 hanggang 60 taong gulang para maglingkod. Sa kabilang banda, ang kailangan lang gawin ng Russia ay baguhin ang maximum na edad ng conscription mula 27 hanggang 30. Nagresulta ito sa tinatayang 2025 na may 160,000 bagong conscript para sa militar ng Russia, na maliit na bahagi lamang ng populasyon na maaari nilang pagkunan. Ang pagkakaiba sa kagamitan ay sumusunod sa parehong mga pattern. Sa kabila ng malaking tulong militar mula sa kanluran, hindi kayang tapatan ng Ukraine ang kakayahan ng Russia na gumawa ng mga artillery shell, tangke, at mga armored na sasakyan sa malakihang produksyon. Sa katunayan, tinatayang mas marami ang napoproduce ng Russia kaysa sa buong NATO pagdating sa mga bala ng artillery, at hindi pa kasama rito ang mga shell na inaangkat din ng Russia mula sa North Korea. Nagawa rin ng bansa na maibalik ang malaking bahagi ng kanilang mga nawalang kagamitan sa pamamagitan ng muling paggamit ng mga lumang kagamitan mula pa noong panahon ng Soviet na matagal nang nakaimbak. Isa sa mga pangunahing pagbabago rito ay ang paggamit ng Russia ng mga glide bomb. Umaasa ang bansa sa malawak nitong imbakan ng mga high explosive aviation bomb mula pa noong panahon ng Soviet, isang Russian na daglat para sa high explosive aviation bomb na mga hindi ginagabayan na bomba na ginagamit ng mga tradisyonal na bomber para ihulog. Pagkatapos,
Nilalagyan ng bansa ng guidance at aerodynamic kits ang mga bomba na nagkakahalaga ng humigit kumulang $20,000 hanggang $30,000 at kayang gumawa ng mahigit 100 nito kada araw na tinatayang umaabot sa 22,000 kada taon. Ang tanging pagtataya sa mga imbakan ng Russia sa ngayon ay napakalaki at ayon sa mga ulat noong 2024, sinasabing mas marami pang ginagawa ang bansa ng mga bomba na may mas mataas na lakas ng pagsabog hanggang ngayon. Kasama ang bantog na High Explosive Aviation Bomb, 3,000 na may 6,000 libra ng pampasabog ay ginagawa na sa mas malaking bilang kaysa dati. Pero kahit ang High Explosive Aviation Bomb, 500 na may humigit kumulang 1,100 libra ng pampasabog ay maaaring nakamamatay. At sinasabing ang modelong yon ay ginawa rin sa malakihang produksyon. At hindi lang sa mga long-range at expendable na mga bala may kalamangan ang Rusya. Ayon sa mga pagtataya bago ang digmaan, tinatayang may 12,000 tangke ang Rusya na magagamit nila. Ayon sa Ministry ng Depensa ng Ukranya, sinasabi nilang nakasira o nakapinsala sila ng 10,800 tangke sa buong digmaan. At gayon paman, mukhang hindi nauubusan ng mga tangke ang Rusya sa ngayon kahit na may mga ulat araw-araw na may natatamaan o nasisirang mga tangke. Sa ganitong kalagayan, ang programa ng drone ng Ukranya ay isang klasikong asimetrikong tugon gamit ang teknolohikal na kalamangan para mapantayan ang kakulangan sa bilang. Isang operator lang na may first-person view drone na nagkakahalaga ng ilang daang dolyar ay kayang sirain ang isang tangke ng Rusya na milyon-milyon ang halaga. Sa ekonomiya pa lang, panalo na ang Ukranya. Pinapalakas pa ng gamification system ang kalamangan na ito dahil sinisiguro nitong mapupunta ang mga drone sa mga unit na pinaka-epektibong makakagamit nito. Sa halip na ipamahagi ng pantay-pantay ang limitadong mga kagamitan sa buong harapan na magreresulta sa hindi ganap na paggamit ng ilan. Ang point system ay lumilikha ng natural na meritokrasya na nagpapalaki ng epekto. Ayon sa ulat ng politiko, mga 70% ng mga unit ng drone ang nakakuha ng puntos sa pamamagitan ng sistema na nagpapakita ng malawakang paggamit nito. Mas kahanga-hanga pa, ang mga unit ay nakakakuha ng napakaraming tama na. Kinailangan ng gobyerno na baguhin ang kanilang logistics upang mabilis na maipadala ang mga bagong drone sa mga unit na mahusay ang performance para matugunan ang pangangailangan. Kaya naman, ang kasalukuyang layunin ay maihatid ang bagong kagamitan sa loob ng 1 linggo matapos itong mabili sa pamamagitan ng point system. At ang estratehikong epekto ng programa ng drone ng Ukraina ay umaabot ng higit pa sa mga taktikal na tagumpay. Sa pamamagitan ng malawakang pagtanggap sa teknolohiyang ito, lubos na nabago ng Ukraina ang kalikasan ng labanan sa ilang paraan. Una, nabura ng mga drone ang tradisyonal na kalamangan ng Rusya sa artilyerya. Kung dati ay kayang bombahin ng mga puwersa ng Rusya ang mga posisyon ng Ukraina mula sa ligtas na distansya, ngayon ay nagiging vulnerable na ang mga posisyon ng artilyerya dahil sa pagmamanman ng mga drone na maaaring tamaan ng kontraputok o direktang atake ng drone. Dahil dito, napilitan ang artilyerya ng Rusya na gumalaw mula sa mas malalayong distansya na nagbawas sa kanilang katumpakan at bisa at sa huli ay nasasayang ang potensyal ng bansa na makagawa ng 3 milyong bala. Pangalawa, malaki ang itinaas ng mga drone sa gastos ng mga opensibong operasyon para sa Rusya. Kahit ang mga ganap na nakabaluting paglusob ay palaging nahaharap ngayon sa banta mula sa itaas at walang tangke ng Rusya ang ligtas sa mga drone na nagbabagsak ng mga pampasabog sa hindi gaanong makapal na itaas na bahagi ng tangke. Isa sa mga pinakakaraniwang paraan para pigilan ang taktikang ito ay ang pagkakabit ng mga bakal na hawla at panangga sa tangke. Ngunit napatunayan na hindi ito gaanong epektibo at nababawasan pa ang liksi ng tangke. Pangatlo, ang programa ng drone ng Ukraina ay nagdulot ng hindi pa nararanasang antas ng kalinawan sa larangan ng labanan. Bawat matagumpay na pag-atake ay kailangang maitala gamit ang video bilang ebidensya para makakuha ng puntos, na nagreresulta sa isang napakalaking database ng mga kumpirmadong pagtatasa ng pinsala sa labanan. Ang impormasyong ito ay ipinapasok sa Delta Situational Awareness System ng Ukraina na nagbibigay sa mga commander ng real-time na intelihensya tungkol sa mga pagkalugi at posisyon ng mga Ruso. Nakakagulat ang mga estadistika kaugnay ng drone program ng Ukraina habang nananatiling lihim ang eksaktong bilang. Iginiit ng mga opisyal ng Ukraina na ang kanilang mga puwersa ay nagsasagawa ng daan-daang drone strike araw-araw. Nagkakaiba-iba ang antas ng tagumpay depende sa uri ng drone. Ngunit tinatayang mas mababa sa 50% ang tagumpay ng mga first-person view drone. Sa kabila nito,
Tinatayang 65% ng mga nawasak na tangke sa buong labanan ay dahil sa kanila, na nagpapakita ng matinding pangangailangan sa sistemang ito. Ang mas mababa sa 50% antas ng tagumpay ay isang masakit na issue para sa mga operator ng Ukraine. Ayon sa mga estadistikang inilathala ng mga ibon ni Magyar, kinakailangan ng 2.2 hanggang 7.1 sorties upang sirain ang isang target, kung saan ang mas mataas na bilang ay tumutukoy sa isang estruktura o mabigat na armored na sasakyan. Marami sa mga hindi nagtagumpay na drone ay nauuwi sa pagiging biktima ng elektronikong digmaan ng Russia o simpleng mga mechanical na sira. Gayunpaman, nananatiling pabor ang ekonomiya, kahit pa 3 o 4 na drone ang mawala sa bawat matagumpay na pag-atake. Ang ratio ng gastos sa palitan ay malaki pa ring pabor sa Ukraine kapag tina-target ang mga mahalagang kagamitan ng Russia, habang ang direktang epekto sa mga puwersa ng Russia ang pinaka't sa pampadala sa halatatang ng benepisyo ng sistema ng Ukraine. May ilang hindi gaanong nakikitang mga pakinabang na maaaring maging kasing halaga rin sa kalaunan. Ang una ay moral. Sa pamamagitan ng paggawa ng konkretong at nasusukat na mga sukatan ng tagumpay, nagbibigay ang point system sa mga operator ng Ukraine ng pakiramdam ng pag-usad na maaaring mahirap makita kung puro pag-ubos lang ng lakas ang labanan. Ang kompetitibong elemento sa pagitan ng mga unit ay nagtutulak ng mas mahusay na pagganap habang nagbibigay ng pakiramdam ng kontrol sa mga operator. Pangalawa ay ang mabilis na pagtukoy ng talento. Mabilis na ipinapakita ng point system kung aling mga operator at unit ang nagpapakita ng pinakamataas na antas ng kasanayan na nagbibigay daan sa Ukraine na matukoy ang mga likas na talento. Sila naman ang maaaring magsanay ng iba o italaga sa mga pinakamahalagang operasyon. Pangatlo ay ang walang kapantay na pagkalap ng datos mula sa labanan dahil bawat pag-atake na kumikita ng puntos ay kailangang dokumentado ng video na ebidensya. Ang Ukraine ay bumubuo ng maaaring pinakakomprehensibong database ng operasyon ng mga combat drone sa kasaysayan ng militar. Malaki ang posibilidad na ang impormasyong ito ay makakaimpluwensya sa doktrina ng drone warfare sa mga darating na dekada. Sa wakas, ang sistema ay lumilikha ng kultura ng inobasyon sa antas ng taktika. Kapag alam ng mga operator na ang kanilang mga ideya at pamamaraan ay maaaring direktang maging puntos at kagamitan, may matinding dahilan sila para bumuo ng mga bagong taktika at paraan. Ang ganitong uri ng inobasyon mula sa ibaba paakyat ay paulit-ulit na nagbigay daan sa mga pwersang Ukranyano na manatiling nangunguna laban sa mga kontrahakbang ng mga Ruso. Sa kabilang banda, ang paggawa ng digmaan na parang laro ay nagbubukas ng malinaw na mga tanong ukol sa etika. Sa pagbibigay ng puntos sa buhay ng tao, kahit pa sila ay mga kalabang mandirigma at direktang banta sa bansa, maaaring magmukhang binabalewala ng sistema ang likas na panganib at kaseryosohan ng digmaan. May ilang kritiko na nagsasabing ang ganitong mga sistema ay maaaring magdulot ng pagdi-dehumanize sa kalaban at posibleng magpababa ng psikolohikal na hadlang sa paggamit ng nakamamatay na puwersa. Ang sagot naman sa lohikang iyon ay likas na nakaka-dehumanize talaga ang digmaan at na ang sistema ay kinikilala lang ang realidad na may ilang target na mas mahalaga ang estratehikong halaga kaysa sa iba. Halimbawa, dos ala yatapaysa, maaaring magtanong ang ilan na kung talagang mahalaga sa Russia ang kanilang mga sundalo, hindi sana nila pinatagal ang digmaan hanggang umabot sa halos 1 milyong kaswati. Ang mga halaga ng puntos ay sumasalamin sa pangangailangang militar, hindi bilang paghusga sa halaga ng isang tao. Bukod pa rito, maaaring mabawasan ng drone program ang mga sibilyang casualty kumpara sa tradisyonal na artilyerya o mga airstrike. Ang katumpakan ng mga drone strike, lalo na kapag isinasagawa ng mga bihasang operator, ay nagbibigay daan sa mas tumpak na pagtukoy ng target na nagbabawas ng hindi inaasahang pinsala. Ang malinaw ay mukhang mananatili na ang mga sistemang ginagamitan ng laro sa digmaan, kahit pa may mga usaping etikal. Ang mga taktikal at estratehikong benepisyo na kanilang ibinibigay ay sadyang napakahalaga para baliwalain, lalo na para sa mga puwersang kulang sa bilang gaya ng Ukraine. Tandaan, ang simpleng pag-adjust lang ng puntos para sa isang uri ng target ay maaaring magdulot ng biglang pagtaas ng hit rate sa loob lamang ng isang buwan. At kahit na maaaring controversial ang gamification system, malaki ang posibilidad na ang NATO at ang iba pang bahagi ng mundo ay nagmamasid at kumukuha ng aral. Ang kombinasyon ng teknolohikal na inobasyon at organisasyonal na pag-aangkop na kinakatawan ng point system at Brave One Marketplace ay madaling magaya ng mga bansa sa kanluran at ipatupad kung kinakailangan. Dahil wala namang pumipigil sa Alemanya, Polonya, o kahit sa Estados Unidos na gumawa ng katulad na teknolohiya. Pagkatapos ng lahat, tuloy-tuloy namang sinusuportahan ng NATO ang Ukraine gamit ang mga drone simula pa noong nagsimula ang digmaan. Kaya't nabigyan ang bansa ng panimulang inventaryo ng mga high-performance na military drone. Hindi yung mga inangkop lang mula sa mga komersyal na modelo, kundi talagang ginawa para gamitin at ipatupad sa merkado. At para sa NATO, ang digmaan sa Ukraine ay epektibong isang pamumuhunan para sa kanilang sariling kinabukasan. Sa pamamagitan ng pagtutok ng kanilang puwersa sa militar ng isang bansa,
Maaaring direktang ilaan ng NATO ang kanilang pondo para labanan ang mga ambisyon ng Russia nang hindi aktibong nasasangkot sa labanan o nilalagay sa panganib ang buhay ng sarili nilang mga sundalo sa proseso. Bukod pa rito, maaaring gamitin ng NATO ang mga umuusbong na teknolohiya at taktika sa Ukraine upang baguhin at paunlariin ang sarili nitong mga modelo ng pambansang depensa at mga military-industrial complex. Lalo itong natutulungan ng alyansa sa maginhawang pagtatanggal ng kanilang mga stock ng kagamitan mula pa noong ika-20 siglo na marami rito ay galing mismo sa Unyong Sobyet o sa mga bansang kasapi ng Warsaw Pact. Ang iba pang mga sistema, tulad ng mga donasyong F-16S, ay malapit na ring alisin sa serbisyo, kaya't nagkaroon ng pagkakataon ang mga bansang nag-donate nito, ang Netherlands, Denmark at Belgium, natanggalin ito sa kanilang listahan habang uma-order ng mga makabagong alternatibo. Sa madaling salita, ang nagawa ng NATO ay gawing proxy o kinatawan ang Ukraine sa pagitan nila at ng Russia. Anuman ang kalabasan ng digmaan, mas lalakas pa rin ang alyansa dahil sa mga patakarang militar na nakatuon sa hinaharap. Pero kung babalik tayo sa Ukraine at sa kasalukuyan nitong mga pagsisikap, ang gamification ay pinakabago lang sa sunod-sunod na pagbabago ng doktrina para sa makabagong digmaan. Ipinakita ng digmaan sa Ukraine na maaring hindi na mga fighter jet at tangke ang sukatan ng lakas ng militar sa ngayon, at na ang mga drone at integrasyon ng teknolohiya, pati na rin ang kakayahan sa electronic warfare, ang maaaring magtakda kung sino ang mananalo sa mga digmaan sa hinaharap. Bukod pa rito, maaaring tuluyang maisantabi ang kahalagahan ng infantry dahil sa teknolohiyang pinapagana ang larangan ng labanan. Gaya ng pinapakita ng patuloy na pagdami ng mga pagkalugi ng Rusya, kahit na may malaking kalamangan sa simula, sa huli, ang Ukraine ay lumalaban para sa mismong pag-iral nito. At sa ganung pananaw, anumang kalamangan, gaano man ito kakontrobersyal, nakakabawas ng pagkatao o salungat sa mga nakasanayang sistema, ay maaaring sulit na habulin. Ano sa tingin mo? Ano ang magiging dulo ng paggawa ng parang laro sa digmaan gamit ang mga operasyon ng drone? Ipaalam mo sa amin sa mga komento at maraming salamat. Gaya ng dati sa panonood.